So, mga red flags na dapat mapansin mo sa isang relasyon. So, ngayon sa video nito mga kamamay, share ko po sa inyo yung mga pwede nyong maramdaman o pwedeng ginagawa ng isang lalaki sa inyo na masasabi kong red flags. Kapag ka naramdaman nyo po ito, kapag ka something na nakikita nyo po na ginagawa sa inyo ng isang lalaki at tipong hindi na po kayo masaya, ibig sabihin toxic na po ang isang relasyon. Ibig sabihin marami na pong ginagawang red flags yung lalaki. Kung kaya't dapat maglaylo at sana mapansin nyo po ito. Okay? So kasi yung iba nating mga kamamay dyan, mga girls, kapag ka sobrang mahal nyo po yung isang tao, hindi nyo na po napapansin, minsan kahit toxic na po yung ugali ng isang lalaki, okay lang po sa inyo. Nagtitiis lang po kayo. Sinasabi nyo, siguro mahal lang po ako nung lalaki, kaya ganito siya. Pero minsan kasi, mali na po yung ginagawa o toxic na po yung lalaki o yung inyong relasyon, pero hindi nyo lang po napapansin o tinitiis nyo lang. Alright? So ngayon nga, sabihin ko po sa inyo, yung mga red flags, na dapat hindi nyo po hinahayaan na mangyari palagi sa inyong relasyon. Okay? So mga kamamay, bago po natin ito simulan, isa lang palaging hinihiling ko, if ever na nagugustuhan nyo po yung love advice, yung mga videos, yung mga tutorials, step-by-steps process na sinasabi ko tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Okay, so kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin ito masyadong patagalin. So ano nga ba yung mga red flags na maaari mong makita sa inyong relasyon at dapat ay hindi mo tinitiis? So number 1, kapag palagi niyang ipinararamdam sa iyo na kahit tama ka, mali ka pa rin. Okay? So mga girls, may mga lalaking ganito. Yung tipong gumawa ka ng tama, gumawa ka ng maayos, gumawa ka ng mali, tama o mali, talagang mali ka pa rin. Wala ka nang ginawang tama sa mata ng isang lalaki. Yung tipong kahit anong gawin mo, lagi siyang galit. Kahit anong gawin mo, lagi siyang mainit ang ulo. Yung tipong wala na kayong usapang mahinahon. Alam mo yun? Yung tipong wala na kayong usapang kalmado. Lagi na lang mataas ang tono ng boses niya sa iyo. Lagi na lamang siyang gigil o lagi nang pagalit kung umimik sa iyo. Kung bakit ba naging ganyan? Hindi ko alam hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung bakit naging ganyan. Siguro possible nagkaroon kayo ng away or something na nakagawa ka ng kasalanan sa kanya noon, kung bakit siya nagbago. Pero kapag ganyan na po, ang inyong relasyon, yung tipong sigawan, yung pride nandyan, yung tipong kahit gumawa ka ng mabuti, ng maayos, lagi nang may iniisip sa iyo, lagi nang sinisigawan ka, o lagi nagagalit sa iyo, kapag ganyan mga kamamay, red flags na po yan. Possible, hindi na po magiging maganda ang flow ng inyong relasyon. Ang advice ko po, kapag ganyan, medyo magpahinga muna kayo. Mag-no contact rule muna kayo. Kasi ang hirap ng ganyan Para na lang kayong alam mo yun, nakikisama sa isang relasyon, masabi lang relasyon. Pero yung pag-ibig, pagmamahal, wala na po. Kapag ganyan mga kamamay, hanapin niyo muna ang sarili ninyo. Kung andyan ba talaga ang saya, o baka napipilitan na lang po kayo. Kaya para sa akin, kapag sa mga panahon na gumagawa ka ng tama, puro mali pa rin sa kanya, laging galit, para sa akin, red flag po yan. Okay? So next, kapag meron siyang mga bagay na hindi o ayaw na sabihin at tinatago. Yes, mga kamamay, may mga lalaki pong ganito, yung tipong may gusto kang malaman. Tatanong mo lang naman kung sino yung babaeng kausap niya. O tatanong mo lang naman kung sino yung babaeng nakaka-chat niya. Pero ayaw niyang sabihin Ayaw niyang magtapat. Sinasabi niya, wala lang yun. Wag mo nang pansinin yun. Kapag ganyan mga kamamay, medyo magtaka ka, magduda ka. At kailangan may ginagawa kang aksyon kapag ganyan, hindi po pwedeng hindi o hindi po pwedeng wala. Kasi possible, nagiging magulo na ang inyong relasyon dahil sa mga bagay-bagay na ganyan. Yung tipong hindi na siya nagsasabi, kung dati-rati naman, lahat pinagtatapat niya, sinasabi. Alam mo yun, wala siyang tinatago. Pero bakit ngayon? Iba na siya. Okay? Kapag ganito, ganyan. Hindi niya sinasabi. Kapag may nakita kang kachat, katawagan, ngumingiti siya, hindi niya man lang sinasabi kung sino yon. Ano ba naman kung magsabi, wala namang masama, di ba?
Ang masama kasi dyan, yung magdilihi, magtatago kasi mag-asawa kayo eh. Okay? O kaya magjowa kayo eh. Kapag ganyan, red flags po yan mga kamamay. Okay, bet pa kayo naging mag-asawa kung tinataguan lang po kayo ng mga bagay-bagay. Bakit pa kayo pumasok sa isang relasyon kung maglilihim din po siya sa inyo? Masakit po yan mga kamamaya, masakit po yan. Kapag ganyan, kailangan nyo pong mag-no contact rule para maramdaman po ng isang lalaki na hindi okay sa inyo yung kanyang mga ginagawa. Lagi nyo pong tatandaan, kapag ang isang relasyon ay punong-puno na po ng sikreto, taguan at hindi nagsasabi ng katotohanan, hindi na po masasabing relasyon yan. Tapos ang masama, sa halip na sa iyo sabihin, sa iba sinasabi. Yun ang masakit. Nagpakasal kayo at ini-expect mo na bawat problema, na bawat bagay sa iyo sasabihin, pero bakit sa iyo tinatago? Pero sa iba sinasabi. Yun ang masakit. Ang hirap isipin ng ganun. Kapag ganyan mga kamamay, mag-isip kayo kung dapat pa ba kayong makisama sa taong hindi nagsasabi ng totoo. Kung dapat pa bang pakisamahan yung lalaking puro sikreto. Kaya please mga kamamay, tingnan niyo po ng pansin ito. Sa mga panahon na mayroong paglilihim, pagtatago at hindi pagiging tapat, para sa akin po red flag po yan. Red flag po yan at hindi dapat itolerate yung mga ganyang klase ng tao sa isang relasyon. Okay? So maliwanag tayo dyan mga kamamaya. And next, kapag ginagamit na niya ang love o yung pag-ibig para kontrolin ka. Anong ibig kong sabihin dito? Ang ibig kong sabihin, kapag ka masyado na pong nagiging mahigpit o nagiging nakakasakal ang isang lalaki at sinasabi niya o ginagamit lang niya yung pag-ibig para kontrolin ka. Katulad lang ng ganito, halimbawa, hindi ka niya pinapayagan na lumabas kasama ang mga kaibigan mo dahil dahil sa nagsiselos siya. Okay? Dahil sa alam mo yun, parang wala siyang tiwala sa mga kasama mo. Sinasabi niya na, kaya lang naman kita ayaw pa samahin sa mga yan kasi ayaw ko mapariwara ka. Baka kung sino-sino mga kasama mo dyan. Baka mamaya, maturuan ka pa dyan ng hindi tamang mga gawain. Okay, pero okay naman yung mga kasama mo. Trusted naman, mapagkakatiwalaan naman. Sila na yung nakasama mo sa mahabang panahon. So, ibig sabihin, kinokontrol ka ng isang lalaki para lamang masunod yung kagustuhan niya. Sinasabi lang niya na, ginagawa ko lang naman to dahil mahal kita. Ayoko mapariwara ka. Sa isang banda, nakakasakal na po yun mga kamamay. Sa isang banda, halos lahat na lang ng lakad. Hindi kanya pinatuloy. Hindi kanya pinayagan. Anong naging resulta? Naging malungkot ka. Kasi masyado ka nang nakakadena sa mga sinasabi ng isang lalaki sa inyo. Tapos lagi niya sinasabi na ginagawa ko lang to dahil mahal kita. Okay? Sisimba lang kayo. Hindi ka pa pinayagan. Ang lapit lang 10 minutes lang nandun na sa simbahan. Pero Tapos pag siya naman ang niyaya mong magsimba, wala naman siyang oras sa'yo. Kapag kaganyan mga kamamay, ibig sabihin, masyado na pong toxic ang isang lalaki. Masyado na pong sakit sa ulo at talagang nakakasakal yung ganyang klase ng relasyon. Sa madaling sabi, isa po itong sign, okay, na red flag po ang isang lalaki kapag ginagamit po niya yung love, yung pag-ibig para kontrolin kanya. So next, kapag nafe-feel mo na lagi ka nalang pagod, ito mga kamamay, kapag madalas nyo na pong nararamdaman na parang nakakapagod na yung lahat, parang hindi ka na masaya, parang ang bigat-bigat na nang nararamdaman mo. Yung tipong hindi mo na alam kung kailan ka huling ngumiti, kung kailan ka huling tumawa. Pero alam mo, sa araw-araw, na ikaw na lang palaging nalulungkot, yung tipong ang dami mong problema palagi, ang dami mong isipin. Iniisip mo kung sino itong nakachat ng jowa mo, ng asawa mo, tapos dadagdag pa dyan yung mga iba't iba pang mga problema tungkol sa kanya. Kung iisipin, parang halos nasa kanya na lahat ng problema. Nasa kanya na lahat ng isipin. Okay, kapag kaganyan mga kamami, red flag na yon. Yung tipong parang ang bigat na ng katawan mo, ang dami mo kasing iniisip Lahat tungkol sa asawa mo, lahat tungkol sa jowa mo. Diba? Kung ganyan po ang nararamdaman ninyo, na halos siya na lang lahat ang gumagawa ng kasalanan, siya na lang lahat ang pinagmumulan ng problema, dapat mamahinga ka muna. Dapat hanapin mo muna ang sarili mo, lumayo ka muna, mag-no contact rule ka muna, at isipin mong mabuti ang mga bagay-bagay. Kung bakit ba talaga hindi ka maging masaya,
hindi gumaan ang buhay mo. Alisin mo, tanggalin mo yung mga taong nakakapagbigay ng sakit sa ulo. At yung mga walang ambag sa iyo, kahit pa yan ay asawa mo, kahit pa yan ay jowa mo, alisin mo. Kasi ihilahin ka niya pababa hanggang dulo. Magiging sakit ka sa ulo o magiging sakit siya sa ulo. At ikaw, makukulong ka sa habang buhay na kalungkutan. Mapapansin mo na lang, matanda ka na, hindi ka pa magiging masaya. O matanda ka na, pero hindi mo naranasan, naramdaman ang maging masaya. Bakit? Nakulong ka sa isang relasyon na toxic. Nakulong ka sa isang relasyon na puro red flags ang ipinakita sa iyo. Kaya ngayon pa lang, habang maaga pa, payo ko lang, alamin mo kung nasaan ang bottleneck ng problema at yun ang layuan mo. Kung kaya mong bitawan, bitawan mo. Kung hindi umaayon ng lahat, bitawan mo. Pero kung maayos naman, ayusin ninyo hanggat maaari. Pero kung walang balak maging maayos o walang balak ayusin, lalo na yung side ng lalaki, kung walang balak magbago, iwanan nyo kapag kaganyan. Okay? Kasi red flag po talaga eh. Red flag po talaga yung mga tao, yung mga lalaki. Okay? Na kapag siya na yung talagang sakit sa ulo, hindi na kayo magiging masaya. Tandaan nyo yan. Kaya hinihiling ko kapag nararamdaman nyo na palagi na lang kayong pagod, tingnan po ninyo kung nasaan ang problema. Right? And last, yung siloso siya, pero siya naman yung gumagawa ng mga dahilan para magselos ka. Alam mo yun mga kamamay, takot na takot siya na pagselosin mo siya. Yung mga makikita niyang kausap mong lalaki, ayaw niya kausap mo. Kaya anong nangyari, nagka-trauma ka na kumausap ng ibang mga lalaki. Kahit yung matanda mong mga kaibigan, yung mga lalaki mong pinsan, ayaw mo nang kausapin kasi nagsiselos siya. Pero ang masama nito, ayaw niya na may kinakausap pang lalaki, pero siya naman, kung sino-sinong babae ang kausap niya. Nabaliktad. Yung tipong ayaw mong gawin sa kanya, yun naman ang ginagawa niya sa iyo. So which is toxic po ito. Red flag po ito pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, payo ko po sa inyo, kapag ganyan po ang isang lalaki, dapat pag-usapan niyo po. Pag-usapan niyo po, hindi naman po pwede na ikaw, hindi ka pwedeng kumausap ng lalaki tapos siya po pwedeng kumausap ng babae. Bakit siya lang ba ang may damdamin? Siya lang ba ang dapat magselos? O silang ba dapat ang may karapatang magselos? Ikaw at ikaw kung sinong makausap ng babae. Pwede. So kapag ganyan mga kamamay, pag-usapan po ito kasi red flag po ito eh. Red flag po itong ugali ng isang lalaki. At wag po kayong masasanay na lang at tinitiis na lang yung ganyang klase ng bagay. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon, ang mga bagay na maaari niyong tingnan, silipin sa isang relasyon para masabi niyong red flag po ito at hindi na po naaayon sa tamang landas ang inyong relasyon. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. For more videos, mag-follow lang po kayo at mag-subscribe. See you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.